talaga ng ektaryang lupa at mag-adapt ng mga dogs eh. 'Di ba? Hindi ko alam. I don't even know if in this lifetime I will ever have the spare money to do so. 'Di ba? Oo. Pero kahit na wala akong gaanong pera at maano mo na yung kahit na sobrang dami mong pera, kung yung health mo napabayaan mo naman sobra, 'di ba? Minsan kasi kahit na ang daming pera, hindi rin enough yung pera mo kung talagang it's beyond repair yung body mo kasi pinabayaan na siya, 'di ba? So 'yun. Anyways, ingatan niyo po mga health niyo ha. Importante po 'yan. Kaya ka masustansya, 'di ba? Gulay. Mga pangga. Eat vegetable. Eat fruits. I'm now eating fruits mga pangga. Juicy fruit. Joke lang. I'm now eating fruits. Si Marco Ramilo nakaantabay siya. Ayan. May caller tayo, si Reyna ng Valenzuela. Hello! Hello po. Good evening. Good evening. Kamusta naman ang buhay? Okay lang po. Good evening po, Papa Jackson, and sa lahat ng nakasubaybay. Ay, okay naman sila. Kakasabi lang nila. And get well soon, Papa Jackson, kasi I heard Wala, okay na ako ngayon. Parang ayaw mo kung gumaling ngayon na parang gusto mo next time pa. Hindi naman. Kasi may mga times talaga na akala natin okay na tayo, pero yung pala is recovering pang katawan natin. So ayaw mo talaga kung gumaling. so Saan ka sa Okay. Valenzuela? Nakikira ako sa tita ko po. Talaga. Anong oras na dyan? Kala mo ibang bansa. 21:44. 21? 44. Anong oras yon? 9. Tama. 9:44. Ayan. 9. Alam niyo ba, Chairman, paano magkwenta niyan? -2 lagi. Oo, lagi -2. Alam mo yun, Reyna? Ay, hindi po. Ang bawa, 1723. -2 yung 17. 12:23. Di ba 17, 23? Yung 17 -5. Ay, sorry, -2. -2. 17 -2. 17 -15. 5. Di ba? Tama, di ba? Yes. 21 Ganun pala yun? -2, 9. Ngayon ko lang nalaman. Now I know. Di ba, Thank you. Chairman, ano na? 21 minus 2, 19 o 9. Meron ba yung tutunan kayo sa akin, no? Anong ginagawa ni Reyna sa buhay? Working po as a nurse. Ay, nurse ka! Yes. Nako, kaya pala sinisermonan ba ako na Talaga. Matagal ka ng nurse? Yes po, Since birth. Paglabas mo naka-uniform ka na, no? Paglabas mo naka-stethoscope ka na, no? Grabe ka, Sinapupunan pa lang, nag-aaral ka na. Iba ka talaga. Kailan ka pa nurse? Since 2014. Tagal-tagal na rin, no? Oo nga eh, tagal na. Parang ayaw mo. Simula nung nag-pandemic ka pa, Jackson, parang bigla akong nag-iba ng Ng kulay. ng pananaw sa buhay. Alam mo, marami nag-ibang pananaw ng buhay nung pandemic. Hindi ka nag-iisa dyan. Iniisipan mo kung bakit ba? Maiksi buhay kasi, di ba? Oo nga, so sa mga kapwa ko nurse dyan. Huwag ka na mahikayat, ikaw lang. Baka maubusan tayo ng nurse. Hoy. Hindi ba pa, Jackson? Gusto ko lang silang strive harder, ganon. Kapit lang. Pang party list pala ang datingan ng speech. Sige, bahala ka dyan. Ba't ka napatawag? Gusto ko lang manghingi ng advice or gusto ko lang parang gusto ko lang makarinig ng something good. Sige, mamaya pagkatapos ng rounds mo. So, ganito yun, Papa Jackson. Ito question. Paano mo masasabi na bumalik na yung trust ng partner mo sa'yo, though nag-usap at nakapagpatawaran na kayo, and then,
ayun, parang example, may mga circumstances na example for situation. Lately kasi, parang nagpaalam ako sa kanya na pupunta ako sa birthday yan, gaya ng workmate ko, pero hindi siya pumayag. Tumakas So, ka. hindi ako tumakas sa Jackson. Sinunod ko siya. Hindi sumama yung loob ko dahil hindi niya ako pinayagan. Sumama yung Bakit, loob ko kasi bakit ka muna hindi pinayagan? kasi parang bumabalik sa kanya yung ginawa ko nung past. Yung past Ah, ko na which is yun nga nagkapatawaran na kami ganyan. ano muna yung nagawa mo sa past? Unahan na kita Papa Jackson na walang no third party, no other person involved. Mabarkada kasi lang talaga ako dati. Mm. Dati yun ha. Mabarkada ako and yung parang in-enjoy ko lang yung company ng friends ko. Kasi abroad yun, so alone ako. And then nakakita ko ng family sa mga co-workmates ko, then sa mga friends ko doon sa abroad. So ayun, kasi may nagawa nga ako sa kanya dati na ayun parang nawala yung tiwala niya sa akin. Pero Alam mo, patawad naman paikot-ikot ka, ako hindi ko daw. pa alam kung ano nagawa mo. Hindi mo pa sinasabi. Ang dami na inikuta. Ano muna? Ano kasi Papa Jackson, parang naging pasaway ako. Mm. O sabi niya na umuwi ka ng ganitong oras, pero hindi ako umuwi. Nagstay pa din ako, ganun. Mm. Yung anong oras ka uwi, magbigay ka sa akin ng time. O sabihin ko, sige, 11 p.m. uuwi na ako. Pero hindi ako umuwi. Ang mga anos ko uwi, 4 a.m. Oo, ganun. Mga 7 a.m. Papasok na ako ng work, tsaka ako uwi. Parang ganun. Saan to, Pilipinas ka nun? Sa abroad. Asan ba siya nun? Saudi. Asan ba siya nun? Nandito sa Pilipinas po. May party pala sa Saudi? Oo, Papa Jackson. May party na pwedeng abutin ng 7 a.m.? Tago. I mean, hindi tago. Ayun, siya pang for Filipino only. Ganon. Kapag Filipino ka kasi, like example, may couple na friends, so pwede kayo mag-party sa loob ng flat nila. Ganon. Tapos, ayun. Kumbaga, lagi-lagi mo nagagawa yun noon. Opo, nung simula nag-pandemic, kasi sobrang nakahiwalay kasi kami sa nakahiwalay na kami sa place ng mga regular employees, kami mga COVID staff, yun nakahiwalay na kami. So, syempre kumukuha kami ng lakas ng loob sa isa't isa, parang ganun ba? Kaya nagpa-party hanggang 7. Kaya nagpa-party kami. Ayan. Nag-ano kami. Alam mo, gusto ko rin kumuha ng lakas ng loob, Chairman. Chairman, gusto mo party tayo hanggang 8 mamaya. Okay. O, tapos? Opo, ayun. Kasi, nagiinuman kasi kami doon, nagpa-party, ayun, YOLO, parang ganun. Wow, you only live once. Oo, Papa Jackson, kasi kapag ka-adult ka na kasi, parang gusto mo na lang mawala yung yung stress mo na, ay, naku, COVID ka naman ang i-handle mong pasyente, parang ganun. So, The problem is kasi... ang problem kasi is bumabalik sa kanya yung mga nagawa ko, which is na past na yun. Well, it doesn't matter. Ginawa mo pa rin. O ginawa ko, pero nag-sorry na ako sa kanya, Papa Jackson. Yeah, doesn't matter. If he's still dealing with the trauma, it doesn't have to be cheating or what, no? Because ganyan yan, look, you said you're gonna do something and you did something else otherwise. Yun ang ginawa mo eh. Sana hindi ka umuo sa kanya na 11 ka uwi kung alam mo sa puso't isipan mo na hindi mo gagawin yun kasi umuo ka pala ng 11, alam mo hindi mo susundin yun eh. Paano mo nagagawa yun dati? Na inuohan mo siya na 11 ka uuwi, pero habang umuo ka, alam mo na nagsisinungaling ka na. Akala mo hindi nang iniisip niya? Many times, kada oo ka, alam niya nagsisinungaling ka na. But you still did what you did. And now you're paying for the price and you complain.
Hindi naman pala sa, alam mo, sa totoo lang, hindi naman sa hindi kanya pinayagan or pinapayagan dati. Hindi naman talaga karapatan, 'di ba? Per se, 'di ba, ng ating mga jowa na pigilan tayo na magkaroon ng social life. Hindi naman natin sila amo eh. Tama? Pero obligatory kasi 'yan at some point sa relasyon kasi just to show that you respect yung posisyon ng minamahal mo. Nakikinig ka ba? Hello? Wala, pag ako nagsalita, wala na. Ayan sa pasto. O, ano nangyari? Sorry, na-mute ko. O, ayan. O, ayan. Oo, Pero ang Papa tanong, Jackson. di ba, the question is, di ba, when we do something, that's, hello? Yes, Papa Jackson. Hindi ba't when we do something that's inappropriate, di ba, there's a price to pay? Actually, na-pay ko na siya. Kasi No. It's not for you to say kung okay na siya o hindi. nagkahiwalay na kami dati. And then, hindi ko naman siya pinilit, Papa Jackson, na balikan niya ako. Ganito. That's an unfair thing to say, Reyna. Hindi unfair. Hindi ko siya pinilit balikan niya. Of course, hindi. Love ka ng tao eh. Don't take it against the person na mahal ka niya. That's not a good thing to say. Never say that. Oo. Ganito, Okay. Doon na sa premise. Obligasyon mo bang sumunod sa kanya? Of course. Karapatan ba niya? Legal ba niyang karapatang pigilan ka? Hindi. Di ba? Yes. Hindi niya. Kaya lang ginagawa mo to kasi kaya ka hindi nagpunta nung sa birthday party kasi alam mo na may pinagbabayaran ka pa. Oo, pero ang bigat naman sa loob kung Sana hindi mo sana hindi mo ginawa yung mga andun pa din yun. sana hindi mo ginawa yung mga ginawa mo nun. Or you can just go. Kaya mo naman itawid, kaya mo naman siyang sawayin, di ba? Hindi, ayoko na. Kasi ayoko na ma-feel niya yung na-feel niya before. Exactly. Then you i-heal mo siya. Pero pinaparamdam niya pa rin sa akin na hindi ako trusted. Parang Well, that's what happens. Alam mo ganito yan, if you taint your reputation, pag sinira mo yung tiwala sa'yo ng tao, hindi ko magsasabi sa kanya kung kailan kanyang pagkakatiwalaan ulit. Because if that's the case, kaya natin sirain lahat ng tiwala ng tao nagmamahal sa atin kasi kontrolado natin kung kailan pala sila magtitiwala sa atin ulit eh. It's not for you to tell him, uy, pagkatiwalaan mo na ako. Tagal na yun eh. Hindi mo call yun. Siya, call niya yun. Kasi 2 years na eh. So, bakit pa, kasi syempre social, yun, like workmates naman yun, ganyan. I don't know. Every time na lang ba na magpapaalam ako, oy, ganyan, may birthday or may ganito kami, team building or whatever ba, hindi siya papayag. So, bakit ganun? So, every time na magpapaalam ako, hindi lang siya nang hindi. So, paano naman yung I don't know, like, pwede ka naman magpunta eh. Look, ganito. Wait, ganito. Okay. Right now, I'm not telling you not to go. If you think you have to go, then you go. Pumunta ka. But don't take it against him na masama loob niya kasi ikaw yung may ginawa. Kasi ang nangyayari ngayon, dahil ayaw niya, masama pa loob mo sa kanya, ikaw gumawa kung bakit masama loob niya eh. Hindi naman siya eh. So, ibig sabihin, hindi niya pa ako napapatawad ganun. Baka napatawad ka yan, hindi ka lang pinagkakatiwalaan. Ouch. Ano to, laro sa'yo to? Joke sa'yo? No, kasi gusto ko lang talaga na maintindihan kung bakit nagdududa pa rin siya. Well, I cannot tell you that. It's just that kung meron kayong team building, ganyan, blah blah blah, family gathering or gathering with friends, pumunta ka. Pero don't take it against him kung masama loob niya. Kasi yung sinasama ng loob niya, yung dahilan nun, ikaw gumawa eh.
Di ba? Huwag kang parang surprise na, ano ba yan? Ba't naman masama ang loob mo? Team building naman yun kasi sasabihin lang niya sa'yo, kasi sinira mo ng tiwala ko, doon lang siya lagi babalik. Di ba? So, lag na lang gano'n. Hindi ko alam. I'll tell you something. Kung, for example, ikaw, Papa Jackson, Ano ako? ilagay mo yung yung sarili mo sa sitwasyon na ganito. Hindi ka ba magpapatawad? Like, Magpapatawad ako pero hiwalay na tayo. Hindi tayo nagbalikan. bakit naman? Totoo? Because men measure love through respect and you were so disrespectful to him. Ulitin ko ha. Ang sukatan ng lalaki ng pagmamahal ay respeto at bastos ka sa kanya. That's the measure of love sa mga lalaki. Yan namin sinusukat kung mahal nyo kami, pag nirerespeto nyo kami. O, nung time na Respeto ko naman. May respect naman ako sa kanya. Ate, Actually. uulit, nag-get mo sinabi ko? Kaya nga, Papa Jackson, may respeto ako sa kanya. Kaya nga, Papa Jackson. O, ba't di ka umuwi na pag sinasabi mo na uuwi ka ng oras na sinabi mo? Before pa kasi yun, peer pressure. So, hindi ka pa, kaya, o di pinili. And then ganito, Papa Jackson, kasi naghiwalay kami. Pero sabi ko, kung maghiwalay tayo, okay lang. Kasi kasalanan ko naman. So, accept ko yung mga, yung mga, consequences. Hindi ko siya inabol, o hindi ko siya, nagpatawad at nagsorry ako sa kanya and all, ganyan. Nagsorry ako sa mga nagawa ko sa kanya. Then, sinabi ko na mahal ko pa siya, mahal ko siya, ganyan, and all. Tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, andun siya, sumalubong siya sa akin. Eh, baka gusto lang niya dati na magkaroon ng dates. Hindi. Pasalubong. Ibig sabihin, kung andoon siya, kung magkikita kami sa Pilipinas, nung umuwi ako, ibig sabihin, kaya niya ako tanggapin ng buong puso ulit, ganyan, na pagkatiwalaan niya. So feeling mo dapat reset na? Hindi naman sa reset, kasi syempre... O pala naman anong nireklamo mo? Ayun nga, yung wala pa rin, parang may duda pa din siya. O akala ko ba di ba? Akala ko ba naniniwala ka na hindi naman reset yon? O di, anong nireklamo mo? Okay, ganito ha. Okay, para makita mo to sa perspective ko, kung paano ko nakikita to, okay? Okay. Noong mga panahon, na sinabi mo uuwi ka at this hour, and then you party longer hours than the hours you promised to be in the party. Ano ang interpretation ng lalaki habang ginagawa mo yan? Para may paliwanag ko sa'yo to. Kasi parang tanga ka sa part na to. Parang oblivious ka. Ano, gusto mo sabihin ko sa'yo? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Yes, Papa. Kasi nararamdaman ng lalaki nun that he was not a part of your world. Hindi siya kasama sa mundo mo. Wala kang pakialam sa kanya. I wanna have fun. You're not a part of my world. My world would exist without you in it. Pinaramdam mo sa kanya na hindi siya bahagi ng mundo mo. Hindi mo yan ginawa ng once. Hindi mo ginawa ng twice. Ginawa mo yan ng maraming beses. Tama ka mali? Tama. You made him feel that he is insignificant sa buhay mo. Now, unconsciously, what he's doing is to keep you in his world. Kaya kanya kinukulong ngayon. Kasi naramdaman na niya, dahil pinaramdam mo sa kanya, ang hindi maging bahagi ng mundo mo. Now it's his turn. Mahal ko yan si Reyna Pero naramdaman ko na dati na hindi ako bahagi ng mundo niyan. So ngayon, gagawin ko siyang bahagi ng mundo ko.
That is a direct effect of what you did to him. And you complain? You know how painful that was? To realize that you are not a part of the world of someone you love? That's exactly what you did to him, and now you complain? Eh, matagal na po yun eh. Who are you to say kung kailan siya makaka-recover o hindi? That's not on you. Totoo. Pinaramdam mo sa kanya, hindi siya bahagi ng mundo mo. Palagi mo pa naniniwala siya na wala akong ginagawa dito, party lang to. Isipin niya meron kang lalaki doon. Tama ka mali. Nisip niya yan, hindi. Inisip niya. Exactly! Ba't mo pinipili yung kesa siya? Anong hindi mo maiwan doon? And you know what's the worst thing? You wanna hear it from me? All the number of hours that you were partying, all the number of hours that you were partying for several occasions habang nagsasaya ka, alam mo that he was hurting and you chose to hurt him. You chose to hurt him. And now you complain? The audacity. You are so selfish. Mahirap tanggapin pero baka ganun nga. Before, I'm so selfish. Kasi siguro nadala ko ng alam mo na, sa abroad, and then may barkada and stress. Hindi ka naman niya pinagilan eh. Sobrang bait lang talaga niya. So, hintayin ko na lang na Hintayin mo sa waiting shed. hintayin ko na lang na bumalik yung tiwala niya. Or makipaghiwalay ka. Ay, hindi pwede. Pero ngayon, Papa Jackson, sinusunod ko naman siya eh. Sinusunod ko na hindi na ako lumalabag sa kanya. Kaya, masabi ko naman siguro maganda yung sumusunod ka na naiintindihan mo kung bakit. Susunod ka nga pero masama pa loob mo sa kanya. Alam mo, naniniwala ko magagamot niyo to eh. Pero maganda niyan, pag sumusunod ka sa kanya, when you say, okay, sige, hindi ako pupunta. You tell him you understand, naiintindihan kita kasi ito yung nagawa ko eh. So that he knows at marinig niya sa'yo that finally you validated yung naging pain niya noon nung binabaliwala mo siya. ay, kasi nagkasagutan pa rin kami nung, yun nga, tinanong ko sa kanya kung bakit ganun pa rin yung nafe-feel niya eh. Huwag mo nang ulitin yun ha. You cannot take somebody else how they feel. You cannot take it against somebody else how they feel. Okay, Papa Jackson, noted. Di ba? Parang, masaya ka ba? O ba't ka masaya? Ganon? Di ba? Ano yun? Tatagos sa puso, Papa Jackson, mga sinabi mo sa akin. Parang na-feel ko na, habang sinasabi mo sa akin yung mga advices, parang naisip ko siya na, I think yun talaga yung na-feel niya. Kasi, yun talaga yung mga yung mga nangyari eh. Tama mo? Sabihin mo, ang galing mo po. Gamin mo, dali. Ang galing mo. Yan. Gusto sa inyo eh. Chairman na, kaya gusto ko nang gumaling talaga eh. Kasi ang galing ko na, tinan mo, gumaling ako. Chairman, no? Lalo ako gumaling. Pagkatanggal ng dengue ko, gumaling ako.
Uy! Bang! Gumaling ako! Actually, Papa Jackson, parang medicine mo na yung ganyan eh. Oo. Gumaling ako, nahilo ako sa'yo bigla eh, ha? Ha? Well, alam mo, ikaw ang nanakit sa kanya. You are also the cure. Ikaw din yan. Pero kahit nasaktan ko siya, never talaga ako ano sa kanya ng parang revenge ganun. Bait niya talaga. Kaya siguro ganun na lang yung paghigpit niya kasi Kasi ano ka? parang hindi ko parang Sutil ka. invalidate ko yung feeling niya. Ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Ang tawagan niyo? Hub. Ano, terminal hub, gano'n? Techno hub, ano? Hubby, ganun. Ah. Ang tawag niya sa'yo? Wifey. Ha? Wifey. Ang lupit niyo. Anong team song niyo? Team song namin, Ikaw at Ako by Moira. Ako, ingat ka, nagiwalay sila. Uy, Papa Jackson. God forbid. Ano ba yan? Maganda naman yung kanta talaga. Oo naman, oh. Joke lang. Ba't di nilang goodbye ng Air Supply para rekta na? Grabe Joke na. lang, joke lang. Ito naman eh. Grabe na, Papa Jackson. Para namang... Hindi Uy, naman. Papa Jackson, yung bibig is powerful daw. So, bawiin mo yung Papa Jackson. Hindi kayo bawiin mo. maghihiwalay. Magtitiisan kayo. Okay na ba? Yung magandang bawiin mo yung Papa Jackson. Maganda yun na. Magtitiisan kayo. Ano ka ba? Di ba? Alam mo, ang relasyon pagtitiis yan. In most days, magtitiis kayo. May mga araw na galit ka sa partner mo, hindi mo sasabihin kasi walang pupuntahan yung argumento. May mga araw na nag-aaway kayo. Hello? Yes. May mga araw na nag-aaway kayo, pwede kang manalo, pero hindi ka sasagot. Magtitiis ka na lang, tatahimik ka. Bakit? Kasi lalaki pa. May mga araw na hindi ka komportable. Uunahin mo siya maging komportable, magtitiis ka na lang kasi mahal mo yung tao. Ganon kasimple ang relasyon. So, hindi kayo maghiwalay, magtitiisan kayo. Ayaw mo pa? Ganda na sinabi ko. Sige na. Pwede na nga. Sige na nga, Papa Jackson. In-accept ko na. Salamat ha. Okay, anong ano nyo? Ano? Ano mensahe mo sa kanya? Ano pangalan niya? Pangalan nyo, Louie. Louie. Okay, Louie. Louie. Ayan, hubby. Louie. Yun na.
na kailangan kong hintayin yung time na magiging buo ulit yung trust niya sa akin, and yung kailangan kong i-validate yung mga naramdaman niya. Mhm. Yan. Oh, sabihin mo, Papa Jackson, Papa Jackson, buti, buti gumaling ka na. gumaling ka na at wag Teka lang. sorry. Buti gumaling ka na, Buti gumaling ka na. kaya naman, Ang galing mo po. galing Sabihin mo. po. Yan, okay, good. Pero, Papa Jackson, in a serious note, huwag ka masyadong magpabinat. So, drink a lot of water and vegetables and fruit. Yeah. Thank you. That means a lot. Mamaya mag-jogging ako hanggang Tagaytay, balikan. Ito na naman kaibangan. Thank you, Papa Jackson. Thank you, Reyna. Thank you. NGFM. Yan, salamat. Thank you po, bye-bye. Yan. Yan po si Reyna ng kaharian ng Valenzuela. Reyna siya eh. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Nakakaganda pala ng boses ang dengue. Aba, kalain mo yan? Aba! Ah! Uwa! Ano sabi mo? Don't give up on us, baby. We can still come through. Oo nga, no? Pero, ay nako. Anyways, mga panggano. Yan, oy, maminom kayo ng MX3T with pandan. MX3T, ayan, with pandan ay gawa sa dahon ng mangosteen ay naluan ng pandan para refreshing sa panlasa. Ito po ay pwedeng inumin ng hot, pwedeng inumin ng cold. Pwedeng haluan ito ng ng lemon, ng honey, pwede ng yung mga healthy sugar. O kaya pwede rin namang pure, mga panggano. At pwede mong i-share ito sa buong family kasi ang 1 sachet of MX3 tea with pandan ay good for 1 liter of water. Kaya kung gaya kitang suga pa sa tsaa, tandananan, medyo suga pa ako sa tsaa. Diba? 3 salin yan, te. Ayan, MX3 tea with pandan. For inquiries, you can go to the website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ito para kay Reyna at saka sa kanyang jowa na si Louie. Baby, you're my angel, angel, baby, angel. Ayan. Pangga, in Metro Manila, we are number 106.7. In the Philippines, we are Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. I need a lover to keep me safe.